Magandang araw! Magkakaroon tayo ng pagsasanay ngayon tungkol sa 4 na uri ng panghalip. May 10 pangungusap akong inihanda rito. Sabihin ang unang panghalip na ginamit sa bawat pangungusap. Tukuyin kung ang uri nito ay panao, pamatlig, panaklaw, o pananong. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, i-pause muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka nang malaman kung tama ang iyong sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. Marami kang pagsubok na mararanasan sa buhay. Ang panghalip na ginamit dito ay ka. Ito ay panghalip panao dahil pumapalit sa ngalan ng kausap ng nagsasalita. Bilang 2. Gaano man ito kabigat, pagtagumpayan mo ito. Maraming panghalip na ginamit dito. Pero ang unang panghalip ay ang gaano man. Ito ay panghalip na panaklaw. Nangangahulugan ito na hindi tiyak ang pinag-uusapan. Kapag sinabing gaano man kabigat, ibig sabihin ay kahit gaano kabigat. Sobra man ito sa bigat, sakto lang ang bigat, o hindi masyadong mabigat. Makakayanan mo ito. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na ito na ginamitan ng panghalip na gaano man. Bilang 3. Sino-sino ang mga taong maaari mong malapitan kapag pinanghihinaan ka na ng loob? Ang unang panghalip na ginamit dito ay sino-sino. Ito ay panghalip pananong. Sa pangungusap na ito, ginamit ito sa pag-alam sa ngalan ng mga taong pwedeng kausapin o puntahan mo kapag kinukulang ka sa lakas ng loob. Bilang 4. Piliin mo ang mga taong mapagkakatiwalaan mong magdadala sa iyo sa tuwid na landas. Ang unang panghalip na ginamit dito ay mo. Ito ay panghalip panao. Ito ay ipinanghahalili sa ngalan ng taong kinakausap ng nagsasalita. Bilang 5. Hindi lahat ay tunay na kaibigan. Ang panghalip dito ay lahat. Ito ay panghalip panaklaw. Sa pangungusap na ito, tumutukoy ito sa dami ng kaibigan. Anuman ang bilang nito. Kapag sinabing ang bilang ay lahat, nangangahulugan itong walang taong hindi kasama. Sa pagkakagamit sa pangungusap na ito, ang ibig sabihin ay may mga taong tunay na kaibigan pero mayroon ding hindi. Bilang 6. Ang iba ay magtuturo pa sa iyo ng mali sa halip na gabayan ka. Maraming panghalip na ginamit dito, pero ang unang panghalip ay iba. Panghalip panaklaw rin ito. Sa pangungusap na ito, tumutukoy ito sa dami ng kaibigan. Walang partikular na bilang na binanggit. Kapag sinabing ang iba, nangangahulugan itong may mga taong magtuturo ng mali at mayroon din namang magtuturo ng tama. Bilang 7. Doon ka lumapit sa mga taong magpapalinaw ng iyong pagdedesisyon. 2 ang panghalip na ginamit dito, pero ang unang panghalip ay doon. Ito ay panghalip pamatlig. Ipinapalit ito sa itinuturo ng nagsasalita. Sa pangungusap na ito,
itinuturo ng nagsasalita sa kanyang kausap ang taong dapat lapitan na makatutulong sa pagpili ng wasto. Bilang 8. Ilan ba ang kilala mong mababait at may malasakit sa kapwa? Ang unang panghalip na ginamit dito ay ilan. Ito ay panghalip pananong. Ginamit ito sa pangungusap upang alamin ang bilang ng taong mababait at may malasakit sa kapwa na kilala ng taong tinatanong ng nagsasalita. Bilang 9. Kapag ikaw ay nabigo, sumubok kang muli. Ang unang panghalip na ginamit dito ay ikaw. Ito ay panghalip panao. Ipinapalit ito sa ngalan ng taong kinakausap. Bilang 10. Ganito ang tamang pananaw sa buhay. Ang panghalip na ginamit dito ay ganito. Ito ay panghalip pamatlig. Ipinapalit ito sa itinuturo ng nagsasalita. Sa pangungusap na ito, itinuturo ng nagsasalita ang wastong pagtingin sa buhay. Heto ang pinagkunan ko ng disenyo para sa video na ito. Salamat!